imbes na tanong ng tanong kayo sa akin regarding G-Gives to cash conversion, tuturuan or tutulungan ko na lang kayo na kung paano po gamitin si G-Gives as payment method sa mga partner merchants po nila. So, I have a video guys on how I use G-Gives as payment method nung bumili po ako ng aking laptop at ng aking gadget. And then, nag-share din po ako sa inyo na ginamit ko rin po siya sa SM Store. And then, na-share ko din sa inyo na ginamit din natin yan sa dining. Well, in this video guys, alam niyo naman na napakadami pong partner merchants po ni G-Gives talaga. So, ayan po yung mga categories niya. Iba-iba lang yung categories niya po. Like this one po na i-share ko sa inyo ngayon, which is under po siya ng lifestyle dahil magbubuka ko ngayon sa Klook. Disclaimer lang ha, this video is not sponsored. Ang gusto ko lang siyang i-share sa inyo guys para meron kayong idea na pwede pala siyang gamitin sa Klook at kung paano siya gamitin. Well, we all know naman kapag nag-book tayo sa Klook, pwede tayong maka-avail ng mga hotel accommodations, leisure, adventures, travel. So, madami pong pwede nating i-book sa Klook. Alam nyo na yan. Well, ilang beses na akong nag-book sa Klook, pero ngayon ko lang din siya i-share sa inyo, no? Lahat kasi yon cash payment yon through my Gcash wallet yon. So, ngayon naman, no, gagamitin ko si G-Gives kasi nakita ko talaga na pwede pala talaga siya. And guess what, guys? May pa 0% interest rate po si G-Gives. We can pay po after 30 days to pay or up to 1 month to pay. And meron din tayo ibang option. Kung ayaw natin ng 0% interest, meron tayong pa 2 months to pay. Kung gusto natin ng longer term payment. Yung ating installment term po kasi dito sa G-Gives po, depende po kasi yon sa loan amount natin dito or yung i-avail po natin dito na iba pang bayad natin. Well, anyways, before I start, dapat po may Klook app tayo. We can download naman dyan po sa iOS at saka sa Play Store. So, kapag may Klook ka na, of course, no, you need to have an account here. Kailangan natin i-verify yan. Parang gumagawa lang tayo ng Facebook account. Parang ganun lang siya. So, kapag meron na tayong app, so click lang natin tong Klook and then ang dami dito mga categories, diba? Dahil may plan po kaming pumunta ng Star City. So, si Star City po yung kinlik ko. And then, nag-avail po ako ng package dito at ang in-avail ko yung may Snow World na, no? Para kahit paano sagad tayo dito. So, tatlo kami, kaya nag-total siya ng 2,967. Pero guys, bababa pa siya dahil meron akong in-avail na promo code. Well, anyways, no, kapag complete na po yung booking natin, yung details natin dito, so click lang natin po dito sa baba yung go to payment. Well, ganito po yung lalabas. So, meron siyang dalawang choice po dito, which is nandito sa Gcash, and then meron din po tayong payment cards po na pwede rin po natin i-avail. Like debit card and credit card po ata tong mga to. Anyways, guys, dahil sa Gcash naman yung payment method natin, so ito po yung pinili ko. And right after po, click lang natin yung pay now at maglalabas po siya ng QR code. So anyways, we can scan this one and pwede rin natin i-open in Gcash. So kung nandito na rin yung Gcash app natin sa phone natin. So for me po, nag-scan po ako, nag-separate phone po ako dito and then right away po, no, so lalabas na rin po dito, guys, yung payment source ko. So pwede akong pumili dito kung magbabayad daw ba ako, bayad Gcash wallet, bayad G-credit, at saka bayad G-Gives. So, meron naman po akong pambayad sa Gcash. Pero kasi nagbago yung isip po kasi. Kaya gusto ko parang i-try itong sa G-Gives to share it with you. So, here naman guys, meron naman po akong credit limit po of 30,000 pesos sa aking G-Gives. Nakalagay dyan sa baba, installment as low as 0%. So, legit. May 0% sila. Anyways, kinlik ko yung G-Gives. And then, dito na natin makikita guys, yung loan details po natin. So, dito sa baba, sa installment plan po. So, meron po silang binigay po sa akin na dalawang installment plan. So, una guys, yung 0% interest rate daw po niya na 30 days to pay, and then yung pangalawa po is 2 months to pay. So, itong 2 months to pay is hindi po siya 0% interest rate. So, well, malalaman din po natin yung pagkakaiba nito. So, anyways, kung gusto natin na mabayaran agad for 30 days to pay, so sabi niya dito, best deal daw ito kasi magbabayad lang daw tayo ng 102.17 per day. O, diba, medyo pinapagaan nila per day yung term nila dito. Pero kapag ino-open ko po yan, ito po yung totoong breakdown niya. So, 30 days to pay or 1 month to pay, guys, 2,878 na loan amount ko. Ang total due ko na is 3,065.07. Siyempre, tatanungin nyo ako, akala ko ba 0% interest rate siya? Ito na nga, yes, 0% naman talaga. Pero meron po silang other fees po na processing fee, which is worth of 187.07 pesos sa loan amount ko. Sa akin ng pit ko siya, guys, lumalabas pa yung processing fee niya sa 1 month to pay is 6.49%. So, yun yung lumalabas
no, sa 1 month to pay. So ngayon, kung pipiliin ko tong 2 months to pay, so ito naman yung loan breakdown niya. Wala siyang processing fee, guys, pero may interest amount po siya. Lumalabas po ang interest amount niya po is nasa 4.54% po. Monthly po ito ha. So kanina sa 30 days to pay, ang processing fee umabot po ng 6.49. Kung 2 months to pay siya, 4.54% monthly. Pero ang kagandahan kasi dito, long term siya. 2 months to pay siya. So depende na lang sa atin, no, kung ano yung bet natin na installment term. Depende yun sa kakayahan natin. Of course, borrow only what we can afford to handle, no? Yung kaya nating bayaran. Kung gusto natin mabayaran agad for 30 days to pay or right away, pwede naman. Kasi ito sa 1 month to pay niya, talagang one-time payment ito. Itong 2 months to pay, medyo kahit pa paano, makakadiskarte pa tayo ng pabayin natin dito kasi mahaba nga naman yung bayarin dito. At ang monthly installment lang po nito, 1,569 lang for 1 month to pay. Kahit pa paano carry lang, ano. But anyways, nasa atin naman yan kung ano po yung bet nating i-avail po dito. Well, again, kaya po meron akong 2 months to pay dito na option po because of my loan amount. Medyo mababa lang kasi yung loan amount ko po, kaya lumabas itong 2 months to pay. At of course, may 30 days to pay. Pero kapag yung loan amount mo nasa 5,000 up po, so medyo mag-e-extend ka din ng loan terms dyan. Magpapakita lang po dyan si 6 months to pay, si 9 months to pay, si 12 months to pay, up to 24 months to pay. Sila po kasi yung magde-decide po kung ano po yung loan term po na ibibigay sa atin. Again, depende yun sa loan amount mo. The higher the loan amount, the longer the installment plan po dito sa G-Gibbs. Wala naman sa pag napag-decide po tayo kung ano po installment plan po yung pinili natin, ibababa lang po natin yan. I-click lang po natin tong disclosure statement, or also we can visit the disclosure statement kung gusto niyo po siyang basahin. So after po niyan, click lang natin yan, and then right away po, click natin to sa baba, tong pay with G-Gibbs. And then agad-agad guys, successful na po agad tayo. Magbibigay na rin po siya agad ng receipt po sa atin. And then right away po, nag-email na rin po sa akin si Klook about my successful payment. So dito po sa email guys, magbibigay din siya sa akin dito, QR code po, na ito po yung ipapakita ko doon sa mismong Star City po. Dali yung i-scan po para makapasok ako doon, ano, sa park. Well, don't worry naman po, nasa app din naman yun, no? Sa booking natin, makikita din naman natin dyan yung ating QR code. Pwedeng sa email, pwedeng dito sa app. So anyways, kapag nakita nyo na yung QR code dyan, we can take a screenshot po, no? Para kung wala tayong internet doon, ano, at least kahit papaano, meron tayong screenshot na, at then yun na lang din yung i-scan nila. And then ipakita lang po natin yan doon. And then after that, we can enjoy na kahit paano nakapag-relax po tayo, na hindi tayo humuhugot ng cash, that we can pay it by installment lang. Pa, diba, alam niyo, pwede din siyang pang-gift talaga, no? Kung meron kang G-Gibbs. Kaya gusto mo siyang i-give sa mga family members mo para din makapag-unwind or makapagliwaliw din kahit papaano yung ating mga family or relatives po. So, ngayon, at least may idea na kayo on how to do it. Ang dali-dali lang po talaga siyang gawin. Nakita niyo naman po sa full tutorial natin. And I hope you enjoy it. Of course, guys, borrow only what you can afford to handle. Huwag kalimutang bayaran yung ating installment po dito. Anyways, don't worry, palagi ako mag-share sa inyo kung saan pa po natin pwedeng gamitin po si G-Gibbs as payment methods. Ang dami ko na compilation, so dadagdagan pa natin sooner, kaya stay tuned. Dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lang po, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!